pag-uusapan natin ang tungkol sa heograpiya ng Asya, lalong-lalo na ang katangiang pisikal nito. Pero bago ang lahat, meron muna akong ipapagawa sa inyo. Okay lang ba? Meron ako ditong 7 larawan ng mga kontinente sa buong mundo. Ngayon, ang kailangan ninyong gawin ay ilagay ang angkop na pangalan ng mga kontinente sa mga larawan. Meron lamang kayong 5 minuto upang gawin ito. Ngayon mga bata, titignan natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Magaling! Nahirapan ba kayo sa inyong mga sagot? Base sa inyong nakikita sa mga kontinenteng ito, ano ang napansin nyo sa kontinenteng Asya? Tama! Ang kontinenteng Asya ay ang pinakamalaking kontinente sa buong daigdig. Kaya naman, ating sisimulan ang ating talakayan sa pag-alam kung ano nga ba ang heograpiya. May ideya ba kayo kung ano ang ibig sabihin ng salitang heograpiya? Ang heograpiya ay isang agham na nag-aaral at naglalarawan ng mga katangian sa ibabaw ng daigdig, pati na rin sa paghahati nito sa mga kontinente at bansa, gayon din sa klima, vegetation cover, industriya at sa mga mamamayan sa bawat rehiyon. Ang Asya ay ang pinakamalaki sa 7 kontinente sa daigdig. Kontinente ang tawag sa pinakamalaking dibisyon o paghahati ng lupain sa globo. Matutukoy ang lokasyon ng kontinente sa pamamagitan ng pagkuha ng latitude at longitude. Ang ganap na lokasyon o absolute location ng Asya ay mula sa 10 degrees timog hanggang 90 degrees hilagang latitude at mula sa 11 degrees hanggang 175 degrees silangang longitude. Batay sa sukat at hugis, napakalaki at napakalawak ng Asya. Irregular ang hugis nito ayon kay Soriano Antonio at Dalo noong 2006 na may kabuuang sukat na 44,486,104 kilometro kwadrado. Tunghayan ang nasa talahanayan 1.1 na nagpapakita ng kabuuang sukat ng mga kontinente sa mundo at ang graph na nagpapakita ng lawak ng mga kalupaang sakop ng mga kontinente ng daigdig. Ito ay naglalarawan ng lawak at hugis ng mga kalupaang nakalatag dito. Ang kontinenteng Asya ay tinaguri ang pinakamalaking kontinente sa buong mundo at ito ay napakatanda na. Alam niyo ba kung saan nanggaling ang salitang Asya? Ayon sa mga Griego, ang salitang Asya ay ipinalanganan sa mga lupaing nasa silangan ng kanilang bayan. Pero, ayon kay Mallory Virata Jr. 2006, ang salitang Asya ay nanggaling sa salitang Assyrian na aso na ibig sabihin ay silangan. Ang kontinenteng Asya ay may iba't ibang rehiyon at ang bawat rehiyon ay binubuo ng mga bansa na may kanya-kanyang katangian sa kultura, klima, heograpiya at ekonomiya. Hangganan sa rehiyon ng kontinenteng Asya. Una ay sa hilaga, mula sa paanan ng kabundukang Oral hanggang sa baybayin ng karagatang Arctic. Tuloy-tuloy ito sa Cape of Bering. Pangalawa naman ay sa silangan, mula sa Cape of Bering patungong karagatang Pasipiko kasama ang Japan at Taiwan. Pangatlo sa timog, Dagat Timor hanggang karagatang Indian at Dagat Arabia. At panghuli sa kanluran, Dagat Arabia papuntang Dagat Mediterranean, tuloy-tuloy sa Dagat Aegean, Cape of Dardanelles at Bosphorus, Black Sea at Bundok Caucasus hanggang kabundokang Oral. Ang susunod naman natin na tatalakayin ay patungkol sa batayan ng paghahating heograpiko ng kontinenteng Asya. Alam niyo ba na may 5 rehiyon ang Asya? Ito ay nakabase sa paghahati ng aspektong geographical, cultural, at historical. Ang 5 rehiyon ay ang Timog Asya, Kanlurang Asya, Silangang Asya, Hilagang Asya, at Timog Silangang Asya. Ang unang rehiyon ay ang Timog Asya.
Ang rehiyon na ito ay halos napapalibutan ng Karagatan Indian. Ang mga bansang nabilang dito ay ang bansang Muslim. Ito ay ang Bangladesh, Pakistan, at Afghanistan. Ang bansang Himalaya naman ay ang Nepal, Bhutan, at ang mga bansang pangkapuluan ng Sri Lanka at Maldives. Ang mga bansang napabilang sa Kanlurang Asya ay ang bansang Arabo. Ito ay ang mga Kuwait, Iraq, Syria, Jordan, Lebanon at Saudi Arabia. At ang grupo ng mga bansa sa Gulf States, ang Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Oman at Yemen. Napabilang din ang bansang Turkey, Cyprus at Israel. Ang Hilagang Asya naman ay sumasaklaw sa mga bansang dating sakop ng USSR or Union of Soviet Socialist Republic. Ang mga bansang sakop ng USSR ay Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Georgia, Armenia, Azerbaijan, at Mongolia at Serbia. Tayo naman ay dumako sa Silangang Asya. Ang mga bansa na nakapaloob dito ay mga bansang Japan, South Korea, North Korea, China at Taiwan. At sa panghuli ay ang Timog Silangang Asya na binansagang Farther India at Little China dahil sa impluwensya ng mga sabing kabihasnan sa kultura nito. Binubuo ng mga bansang Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, at East Timor. Sa puntong ito, linangin natin ang pisikal na kapaligiran ng Asya. Kabilang na ang kahalagahan ng kapaligiran ng mga tao. Kaugnay ng kanyang pamumuhay at kaakibat ang masinop na pangalaga nito. Dadako na tayo sa kung ano-ano nga bang anyong lupa na makita sa Asya. Una, ano nga ba anyong lupa? Ang anyong lupa ay isang likas na forma ng kalupaan sa mundo. Ito ay tumutukoy sa mga pisikal na katangian ng ibabaw ng lupa, tulad ng bundok, burol, kapatagan, lambak, talampas, desyerto, at iba pa. Mga bata, alam niyo ba kung ano-ano ang mga halimbawa ng anyong lupa sa Asya? Una ay ang bundok. Ang pinakamataas na bundok sa buong mundo ay ang Mount Everest. Ito ay matatagpuan sa Himalayas, hangganan ng Nepal at Tibet sa China. Ang pangalawang pinakamataas na bundok naman ay ang K2. Ito ay nasa pagitan ng Pakistan at China. At ang pangatlong pinakamataas na bundok ay ang Mount Kachinjunga, bahagi rin ng Himalayas. At ang pangalawang halimbawa naman ng anyong lupa sa Asya ay ang bulambundukin. Halimbawa nito ay ang Himalayas, pinakamahabang hanay ng bundok sa Asya. Dito matagpuan ang Mount Everest. At sunod ay ang Hindu Kush, matatagpuan sa Afghanistan, bahagi ng malaking bulubundukin ng Asya. At ang pangatlong halimbawa ay ang Farmers Attention, matatagpuan sa gitna ng Hilagang Asya, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan. At ang pangapat ay ang Caucasus at Urals, matatagpuan sa pagitan ng Europa at Asia, Azerbaijan, Georgia, Russia, at Armenia. At ang pangatlong halimbawa naman ng anyong lupa sa Asya ay ang disyerto. Ito ay ang pinakamalaki sa Asya, ang Gobi Desert. Ito ay matatagpuan sa Mongolia at Hilagang China. At Takmalan Desert na nasa China. Karakum na nasa Turkmenistan. At disyerto sa Iran, Saudi Arabia, India, at mga malawak at tuyong lugar sa mga rehiyong ito.
At ang pang-apat na halimbawa ng anyong lupa sa Asya ay ang talampas, o ito ay tinatawag na bubong ng mundo, ay ang Tibetan Plateau. Ito ay ang pinakamataas na talampas sa buong mundo na matatagpuan sa Tibet, China. Mga bata, ang kalagahan ng anyong lupa sa mga Asyano, ito ay mga tirahan ng mga tao at mga hayop. Naging proteksyon laban sa kalamidad, gaya ng bagyo at sigwa. Ito rin ay pinagkukunan ng yamang mineral at hilaw na mga materyales, taniman at pastulan, tulay ng komunikasyon at kabuhayan, gaya ng mga lambak at kapatagan. Ngayon, tatalakayin naman natin ang anyong tubig. Ano nga ba ang anyong tubig? Ano nga ba ang mahalagang papel na ginagampanan ng anyong tubig sa pamumuhay ng mga Asyano? Ang anyong tubig ay tumutukoy sa iba't ibang anyo ng tubig sa ibabaw ng mundo. Ito ay pinagkukunan ng tubig bilang inuman at ginagamit sa pang-araw-araw na gawain. Pinagmulan ng sistema ng irigasyon sa mga palayan at pananiman. Daanan ng transportasyon, pangtubig. Ito din ay mahalaga sa ating ekosistema at sa ating pamumuhay dahil sa pagbibigay ng sustansya sa mga halaman at hayop. Halimbawa ng uri ng anyong tubig. Una ay karagatan. Ang karagatan ay ang pinakamalaking anyong tubig na bumabalot sa malaking bahagi ng ating planeta. Halimbawa nito ay ang karagatang Pasipiko. Ang karagatang Pasipiko ay isang malaking karagatan sa daigdig. Nagsusukat ito ng 166 na milyong kilometrong kwadro. Ang karagatang Atlantiko naman ay nagsusukat ito ng 82 milyong kwadro. Samantalang ang karagatang Indian naman ay nagsusukat ito ng 73 milyong kilometrong kwadro at ang karagatang Antartiko. Ang dagat ay may mahalagang kontribusyon sa pamumuhay ng mga Asyano. Ito ay nagsisilbing likas ng depensa, rutang pangkalakalan, at sa paggagalugad at pinagkukunan ng iba't ibang yamang dagat at yamang mineral. Ang mga ilog ay may papel na ginagampanan sa pagsibol ng kapiasnan, katulad ng Tigris at Euphrates, Indus at Wangho. Sa mga lambak ng mga ilog na ito, nagsimula ang mga sinaunang kapiasnan sa buong daigdig. Ang Tigris at Euphrates matatagpuan sa Iraq. Dito umusbong ang sinaunang kapiasnang Mesopotamia. At ang Indus River naman nasa Pakistan, tahanan ng sinaunang Indus Valley Civilization. At ang panghuli naman ay Wangho or Yellow River. Matatagpuan sa China, pinagmulan sa sinaunang kabiasnang Chino. Iyan lamang sa ngayon, mga mag-aaral ng Baitang 7. Sana ay marami kayong natutunan at napulot na aral sa aming inihayag na leksyon. Iyon lamang at maraming salamat.